Ang kasaysayan, mga alamat, pinagmulan at mga kwento ng bayan ng Pagsanhan mula sa probinsya ng Laguna. Ang Pagsanhan ay orihinal na isang baryo ng Lumban noong 1668. Ang mga mangangalakal na Hapones at Chino ay lubos na humanga sa estratehikong lokasyon ng baryo sa pinagtagpuan ng mga ilog Balanak at Bumbungan. Ang orihinal na tawag sa baryo ay Pinagsangahan. Pinaikli ito ng mga unang mananakop na Espanyol sa Pagsanhan dahil nahirapan silang bigkasin ang pangalan. Nagtayo sila ng isang pamayanang pangkalakalan at nakibahagi sa industriya ng bunga ng nganganga. Naging maunlad na sentro ng kalakalan sa Silangang Laguna at nakaakit ng mga pamilya mula sa mga kalapit na komunidad ng Cavinti at Pila. Noong Disyembre 12, 1668, naglabas ng utos si Gobernador General Juan Manuel de la Peña Boniface na nagtaas ng katayuan nito bilang isang bayan. Noong 1688, pinalitan ng Pagsanhan ng Bayan ng Bay bilang kabisera ng lalawigan ng Laguna sa loob ng 170 years. Nanatili ito hanggang 1858, kung saan ang bayan ay umunlad bilang sentro ng kalakalan, kultura at pagkatuto ng lalawigan. Ayon sa isang alamat, noong unang panahon, wala pang talon sa lugar na ito. Tanging ang mga kabundukan at mga ilog ng Bumbungan at Balanak. Sa silangang pampang ng ilog Bumbungan, nakatira ang magkapatid na sina Balubad at Magdapio. Namuhay silang payapa at masaya sa kanilang payak na pamumuhay. Isang araw, dumating ang napakatinding tagtuyot na nagdulot ng pagkamatay ng mga halaman at hayop. Dahil sa kawalan ng ulan, namatay si Balubad sa uhaw. Malungkot na inilibing ni Magdapio ang kanyang kapatid sa bundok na tinatawag ngayong Balubad. Naiwang mag-isa, si Magdapio ay naglakbay patungo sa itaas na bahagi ng tuyo na ilog ngunit wala siyang natagpuang tubig. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, galit niyang hinagis pababa ang kanyang tungkod sa mga bato. Biglang may sumibol na bukal at naging isang malakas na talon. Lumuhod si Magdapio at nagpasalamat sa mga Diyos sa himalang ito. At nabuo ang napakagandang talon at tinawag itong Magdapio Falls. Nasa ngayon ay Cavinti Falls at mas kilala ito sa tawag na Pagsanhan Falls. Ang arko ng Pagsanhan, na kilala rin bilang Puerto Real o Royal Gate, ay isang makasaysayang tarangkahan ng bayan ng Pagsanhan. Ang arko ay itinayo ng mga tao ng Pagsanhan bilang pagpapasalamat sa kanilang patrona, ang Nuestra Señora de Guadalupe, sa pagprotekta sa bayan mula sa mga tulisan noong 1877. Sa ilalim ng pangangasiwa ng paring Pransiskano na si Fray Cipriano Bac at ni Don Manuel de Riarte, itinayo ang arko ng Pagsanhan mula 1878 hanggang 1880 ng mga mamamayan ng bayan sa pamamagitan ng sapilitang paggawa o polo y serbisyo. Ang arko ng Pagsanhan ay kilala sa tatlong Romanong arko o tarangkahan na gawa sa mga batong adobe, apog at gatas ng kalabaw. Sa ibabaw ng arko ay matatagpuan ang Royal Coat of Arms ng Espanya o eskudo, na kulay ginto at dilaw na binabantayan ng 2 pulang leon ng Kastiyan. Ang arko ay idineklara bilang isang pambansang puok pangkasaysayan ng Pambansang Komisyon sa Kasaysayan ng Pilipinas noong Disyembre 6, 2018. Isang pangkasaysayang pananda ang inilantad. Ang kwento ng mga tulisan at ng Birhen ng Guadalupe. Noong huling mga taon ng kolonisasyon ng Espanya ay laganap ang mga tulisan sa Laguna na hindi kayang kontrolin ng kahit na mga gwardiya sibil. Isang hating gabi ng ika-8 Disyembre 1877, isang grupo ng tulisan na pinamumunuan ni Tangkad na nagnakaw na sa kalapit na bayan ng Mahayhay ay papalapit na sa kanlurang entrada ng Pagsanhan. Isang magandang babae na nakasuot ng puti at may hawak na kumikislap na espada ang nagpakita at nagguhit ng linya. Ipinahayag na ang bayan ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon, kaya't umakyat sa bundok ang mga tulisan sa takot. Ang nakakita ng pangyayari si Mang Juan, isang sabungero na may insomnia, at isinalaysay ito sa paring Kastila na ipinahayag naman ito sa mga autoridad ng gobyerno. Bilang pasasalamat sa Birhen ng Guadalupe, nagtayo sila ng batong tarangkahan o arkong bato sa lugar na may marka ng espada ng Birhen. Sa ngayong ito ang alam natin
na Arko ng Pagsanhan o Puerta Real. Ang nakabaong kampana ng Kawa-Kawa sa bayan ng Pagsanhan. Noong unang panahon, isang higanteng kampana mula sa Mexico ang dumating sa Pagsanhan bilang regalo para sa dambana ng mahal na ina ng Guadalupe. Ang kampana ay inihulma sa Puebla de Los Angeles at dinala sa Acapulco, kung saan isinakay ito sa galyon na San Carlos at dumating sa Maynila, year 1773. Mula sa Maynila, ang higanteng kampana ay naglayag sa Ilog Pasig, tumawid sa Laguna de Bay at nakarating sa Pagsanhan at ikinabit sa kampanaryo ng simbahan. Napakalakas ng tunog ng kampana na umaabot hanggang Mahayhay at Pakil na nagdulot ng takot sa mga buntis at bata. Dahil sa reklamo ng mga tao, inutusan ng paringkura ang Gobernador Silio na palitan ang kampana. Tinanggal ang kampana at isinakay ito sa 3 malalaking bangkang magkakatali at ibinaybay paakyat sa Ilog Bumbungan. Pagdating sa Kawa-Kawa, malapit sa bunganga ng bangin na papunta sa talon ng Pagsanhan, itinapon ito sa malalim na tubig at agad lumubog. Simula noon, ang kampana ay nanatiling nakabaon sa Kawa-Kawa. Hindi na ito tumutunog at nagdudulot ng takot sa mga tagapagsanhan. Ang alamat ng sirena sa kuweba ni Doña Pascuala. Ang liku-liko sa itaas ng Ilog Balanak ay tinatawag na Doña Pascuala, isang mayamang matandang dalaga noong panahon ng mga Kastila. Sa ilalim ng tubig, may isang madilim na yungib na tinatawag na kuweba ni Doña Pascuala na madalas pinupuntahan ng mga kabataan at mangingisda. Sinasabing may isang makisig na mangingisda na nakakita ng isang magandang sirena na nagsusuklay ng buhok sa ibabaw ng bato. Inimbitahan siya ng sirena na sumama sa kanya sa ilalim ng tubig. Sa loob ng kuweba, nakita nila ang isang magandang silid na puno ng kayamanan. Binigyan ng sirena ang mangingisda ng mga gintong barya at inalok siyang manatili. Tinanggihan ito ng mangingisda dahil mayroon siyang asawa at anak. Binalaan siya ng sirena na huwag ipagsabi ang pinagmulan ng mga barya. Ngunit nang ibunyag niya ang lihim sa kanyang asawa, ang mga gintong barya ay naging luwad at ang yungib ay naging madilim. Hindi na muling nakita ang sirena. Ang alamat ng burol ni San Isidro noong unang panahon, si Mang Isidro, isang relihiyosong magsasaka, ay nagtrabaho sa hasyenda ni Don Juan Diego sa Pagsanjan. Araw-araw, ginugugol niya ang maraming oras sa simbahan para magdasal, kaya't palagi siyang nahuhuli sa kanyang mga gawain sa bukid. Sa kabila nito, palaging masagana ang kanyang ani na ikinaiinggit ng kanyang mga kapitbahay na magsasaka. Isang araw, sinumbong siya ng isang malisyosong magsasaka kay Don Juan dahil sa pagiging huli sa trabaho. Nagpunta si Don Juan sa bukid ni Mang Isidro at hindi niya ito nakita dahil nasa simbahan pa. Pagdating ni Mang Isidro, galit na galit si Don Juan at pinagalitan siya. Sa kalagitnaan ng galit, nauhaw si Don Juan at humingi ng tubig kay Mang Isidro. Itinusok ni Mang Isidro ang kanyang tungkod sa isang bato at lumabas ang sariwang tubig. Namangha si Don Juan at humingi ng tawad. Kinilalang si Mang Isidro ay may milagrosong kapangyarihan. Ang burol kung saan nanirahan si Mang Isidro ay ipinangalan sa kanya bilang San Isidro at ang batong pinagkunan ng tubig ay naroon pa rin. Ang alamat ng ginintuang baka. Noong unang panahon, may isang ginintuang baka na naninirahan sa burol ng San Isidro sa bayan ng Pagsanhan. Sa loob ng maraming taon, siya ay gumala at naging mataba dahil sa masustansyang damo. Kakaiba ang kanyang ugali sa pagkain. Lagi siyang nakaharap sa silangan at ang kanyang buntot ay nasa kanluran. Dahil dito, ang mga pamilya sa ibaba o silangan ng Pagsanhan ay nagiging mahirap, habang ang mga nasa ilaya o kanluran ay yumayaman. Galit ang mga taga-ibaba sa patuloy na pagyaman ng mga mestizo sa ilaya. Nagpunta sila sa burol upang hulihin ang baka at itali ito ng pabaligtad, ngunit hindi nila ito natagpuan. Ang ginintuang baka ay nawala sa burol ng San Isidro. Hanggang ngayon, ang mga mayayamang pamilya ay nasa ilaya at ang mga mahihirap ay nasa ibaba. Sabi ng mga matatanda sa bayan ng Pagsahan, isang araw
ay muling lilitaw ang ginintuang baka. Kapag nabaliktad nito ang posisyon habang kumakain, magpapalit ng yaman ang mga pamilya sa Ilaya at ibaba. Maraming salamat po sa panonood. Follow me for more.